Nagsimula ang pelikula kay Jack na naglalaro ng golf sa beach. Isang itim na kotse ang lumapit kaya kinuha niya ang kanyang baril para maghanda. Bumaba sa kotse ang isang grupo ng nagbebenta ng armas. Ang kanilang pinuno na ang lalaking nakaitim na t-shirt at salamin ay nagtanong kung nasaan ang mga baril. Itinuro ni Jack ang isang bangka at sinabing nandoon ang mga ito. Inabutan nila siya ng bag ng pera pero sinabi niya na hindi ito sapat para sa deal. Hindi nila pinansin ang kanyang mga reklamo at kinuha ang mga baril sa bangka. Sinubukan na pigilan sila ni Jack pero nagpaputok sa lupa ang isang miyembro ng gang bilang babala. Sinabi ni Jack sa leader na tatanggapin niya ang maliit na halaga pero konting baril lang ang maibibigay niya. Kinuha ng leader ang kanyang baril at binaril si Jack sa dibdib. Di nagtagal, nagulat ang lahat nang muling tumayo si Jack. Binaril siya ulit ng leader sa ulo. Gayunpaman, muli siyang bumangon. Tinignan ng leader ang kanyang bala at nakitang may nagpalit dito ng mga balang goma. Kalaunan ay napatay ng sniper ang leader at lumalabas na ang lalaking katabi nito ay espiya ni Jack. Si Jack, ang kanyang espiya, at si Logan, na sniper at matalik na kaibigan din ni Jack ay magkakasamang pinatay ang natitirang mga miyembro ng gang. Pagkatapos pinagalitan ni Logan si Jack dahil sa magulong deal. Napansin niya ang isang larawan ni Jack kasama ang babaeng si Jenna na isang doktor sa veterinaryo. Nang tinanong siya ni Logan, inamin ni Jack na gusto niya si Jenna at nililigawan ito na ikinainis ni Logan. Hiniram ni Jack ang aso ni Logan dahil gusto niyang magpanggap na mahilig siya sa hayop. Sa kabilang banda, makikita si Karen na mukhang balisa sa isang bagay habang kasama ang kanyang team. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Eddie, isang kilalang gangster. Tinatrabaho nila ang isang business deal pero hindi naging maayos ang mga bagay at nagalit si Eddie kay Karen. Kinabukasan, pinuntahan ni Jack si Jenna kasama ang aso ni Logan at ilang mga bulaklak. Niyaya niya si Jenna sa hapunan at iminungkahi naman nito na gawin nila ito sa kanyang bahay. Sa gabi, habang sila ay magkasama, biglang bumukas ang pintuan at maririnig ang mga hakbang na palapit sa kanila. Si Karen pala ang pumasok. Nabigla sina Jack at Jenna nang makita siya doon. Noong tinanong siya ni Jenna kung sino siya, sinabi lang ni Jack na kaibigan lang siya. Pero biglang sinabi ni Karen na siya ay buntis at si Jack ang ama. Labis na ikinagalit ito ni Jenna at nagtangkang umalis. Biglang tumahol ang aso kaya tumingin si Jack sa bintana at nakita niya ang isang grupo ng armadong miyembro ng gang at mabilis na sinabihan ang lahat, kinuha ang kanyang mga baril at naglagay ng granada sa harap ng pintuan bilang bitag. Pagkatapos ay mabilis silang lumabas sa likod ng pinto, sumakay sa isang bangka at mabilis na umalis. Di nagtagal, natuklasan sila ng mga miyembro ng gang at sinimulan silang habulin sa iba pang bangka. Pagkatapos ng mahabang habulan, pinatay nina Jack at Karen ang lahat ng miyembro ng gang. Pero isang lalaki ang lumaban kay Jack ng husto sa bangka. Ang lalaking ito ay si Simon, na kanang kamay ni Eddie. Nagawa ni Jack na makalayo sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng ito, maraming tanong si Jenna kay Jack at galit na galit. Sinabi ni Jack na magpapaliwanag siya mamaya at umalis kasama si Karen. Tinanong siya ni Karen tungkol kay Jenna at sinabi ni Jack na nagde-date sila. Nag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraan. Nilapitan niya ito at sinabing mahal si Jack habang kinukwento ang relasyon nila noon. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung sino ang humahabol sa kanila at ang mga problema niya kay Eddie. Ibinahagi niya na may alam siya tungkol sa mga diamante at ruby ni Eddie at saka sinabi ang mga paraan kung paano nila mananakaw ito. Naging interesado si Jack dahil sa pera. Pumunta si Simon sa lugar ni Eddie na wala doon kaya nakipaglandian na lang siya sa isa sa mga babae. Sinabi niya na siya ay mayaman at kaya niyang bilhan siya ng mga damit at sapatos at pagkatapos ay tinanong kung nasaan si Eddie. Sa gabi, nakikipaglaro ng chess si Eddie sa isang lalaki habang nakatayo si Simon sa malapit. Tinanong ni Eddie ang lalaki kung ano ang alam ni Karen tungkol sa kanya at sa kanyang negosyo. Umarte ang lalaki na parang walang alam. Biglang sinaksak ni Simon ang kamay ng lalaki sa mesa. Tinanong muli siya ni Eddie. Sinabi ng lalaki na alam ni Karen ang lahat tungkol sa negosyo na ikinagalit ni Eddie. Kinabukasan, sina Jack at Logan ay naglalaro ng golf sa dalampasigan. Nag-usap sila tungkol sa planong pagnanakaw ng mga diamante. Walang tiwala si Logan kay Karen at sinabi kay Jack na hindi rin siya dapat magtiwala. Pero nakumbinsi ni Jack si Logan na sumama sa kanyang plano. Pumunta sila para tingnan ang lugar kung saan inililipat ang mga diamante sa ibang lokasyon. Sinabi ni Logan na kailangan nila ng mahusay na driver para gumana ang plano kaya pumunta sila sa isang bar para maghanap ng mahusay na driver. Nakita nila ang isang lasing na lalaki na si Andrew na nagsuka pa. Sinabi ni Logan na hindi nito magagawa ang trabaho pero sigurado si Jack na kaya niya at ipinakita kay Andrew ang truck at sinabi ang tungkol sa plano nilang magnakaw ng mga diamante. Sa gabi, pumasok si Karen sa silid ni Jack at nag-usap tungkol sa kung gaano siya kamahal. Nakita niya ang isang scan report ng sanggol at sinabi kay Karen ang tungkol sa plano niyang nakawin ang mga diamante.
Nag-usap din sila tungkol sa balak nilang pagsisimula ng isang pamilya. Kinabukasan, nakipagkita sila kay Nicholas para makatulong sa kanilang plano. Habang nag-uusap sila, inaaway siya ng asawa ni Nicholas at hindi niya ito mapatahimik pero pinigilan niya ang kanyang galit at nakipag-usap sa dalawa tungkol sa plano. Pagkatapos ay sinimulan na nilang magplano kung ano ang gagawin ng bawat tao at kung paano nila ito isasagawa. Pagkatapos nito pumunta si Logan sa silid ni Karen para magbabala at sinabing kapag natapos na ang misyon dapat na umalis si Karen sa kanilang buhay. Sinabi niya na wala siyang tiwala sa kanya at kung may mangyaring masama mananagot si Karen. Sumagot naman si Karen at sinabing hindi niya rin gusto si Logan. Sa araw ng misyon, bumabiyahe ang isang pulang truck na dala ang diamante ni Eddie. Naghanda na si Logan dala ang kanyang sniper habang naghihintay sina Jack at Andrew sa kanilang truck at nag-aabang si Nicholas sa sasakyan. Wala si Karen dahil buntis siya. Sa pagdaan ng pulang truck, binangga at hinarangan ito ni Nicholas. Mabilis na dumating ang truck ni Jack at Andrew. Binaril ni Nicholas ang bulletproof na salamin ng truck gamit ang mga espesyal na bala at naghagis ng smoke grenade sa loob. Nang bumaba ang mga driver ng truck, agad silang kinuryente ni Jack. Pagkatapos ay ikinabit ni Andrew ang pulang truck at sinimulang kaladkarin ito palayo. May isang security guard ang nasa loob pa ng truck. Habang nagmamaneho, nakita ni Logan ang ilang sasakyan ng mga armadong lalaki na kasama ni Simon na humahabol sa kanila. Mabilis niyang sinabi ito kay Jack at sinimulan silang barilin. Nagsimula ang habulan. Ginawa ni Jack ang lahat, isa-isang pinatumba ang mga kalaban at umiilag sa mga bala habang nasa sasakyan. Kalaunan ay nagawa ni Simon na umakyat sa ibabaw ng truck at nilagyan ito ng tracker. Pumunta siya sa gilid at hinampas si Andrew, sinubukan siyang barilin ni Jack pero naiwasan niya ang bala at lumipat sa harap ng truck at itinutok ang baril kay Andrew pero sa kabutihang palad ay nakapreno siya, dahilan para mahulog sa truck si Simon. Nakatakas si Jack at ang kanyang team. Sinubukan ng team na buksan ang truck pero hindi nila magawa dahil ito ay mabubuksan lamang mula sa loob. Kaya binutasan ni Jack ang truck at nagpasok ng tubo para ibuhos ang tubig sa loob. Napilitan ng gwardiya sa loob na buksan ang truck. Nakita nila ang isang kahon na puno ng mga diamante pero hindi nila makita ang mahalagang ruby na inaasahan nila. Umalis na ang lahat ng may pagkadismaya pero umalis si Jack ng may hinala. Mula sa malayo, may nanonood sa team gamit ang binocular. Ito ay si Karen na masayang ngumiti. Pagkaalis ng team, pumunta siya sa truck at nahanap ang isang mahalagang device na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa mga diamante at ruby. Samantala, nagdududa si Jack at nagpas siyang bumalik ng mag-isa. Biglang dumating din si Eddie at ang kanyang mga tauhan dahil sa tracker na nilagay ni Simon kanina. Nagulat si Karen nang makita si Eddie at kasabay nito dumating din si Jack. Kinuha ni Eddie si Karen at hiniling na ibaba ni Jack ang kanyang baril at tinangkang kunin ang device mula kay Karen. Ipinahayag ni Eddie na siya rin ay niloko ni Karen. Itinutok ni Eddie ang kanyang baril sa tiyan ni Karen. Nangamba si Jack at hiniling na wag siyang barilin. Nagpaputok pa rin si Eddie at laking gulat ni Jack nang lumabas ang mga diamante sa tiyan ni Karen at nagsinungaling ito tungkol sa pagiging buntis na ginamit si Jack bilang bahagi ng kanyang plano para nakawin ang mga diamante. Sa sandaling iyon, itinutok ni Logan ang kanyang baril sa ulo ni Eddie mula sa likod ni Jack. Napansin ni Simon ang kakaibang kilos ni Jack. Agad na itinulak ni Jack si Karen pababa at napagtanto din ni Simon ang mangyayari kaya itinulak niya din si Eddie para maiwasang mabaril. Dahil sa biglaang paggalaw, nabitawan ni Eddie ang device na agad namang kinuha ni Karen. Di nagtagal ay dumating na ang mga kasama ni Jack at nagsimula ang laban sa pagitan ng dalawang gang. Umagaw sila ng isang kotse at nagtangkang tumakas pero nagawang mabaril ni Simon si Logan at sa kabila nito, nagtagumpay ang team na makatakas. Dinala si Logan sa veterinaryo na ospital ni Jenna para magamot. Galit na galit si Jack at hinarap si Karen, sinisisi siya sa panloloko at sa pagkabaril ni Logan. Bilang tugon, iniwan niya ang device doon at umalis. Nanatili sila sa tabi ni Logan hanggang sa ito ay gumaling at magising. Dumating ang asawa ni Nicholas sa ospital para makita siya. Nang makitang maayos siya, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal at binigay din kay Jack ang telepono na naiwan sa harap ng pintuan. Tumunog ang telepono at si Eddie ang tumawag na nagbabala sa kanya. Sinabi ni Eddie na nakonsensya si Karen at lumapit sa kanya na humiling na layuan niya si Jack. Ngayong nasa kanya na si Karen, binalaan ni Eddie si Jack na ibalik ang device. Binigyan din niya siya ng bagong misyon na magnakaw ng ilang mahahalagang diamante mula sa isang pasilidad ng pamahalaan na may mataas na seguridad. Kung magawa ni Jack ang trabaho, ipinangako ni Eddie na hindi na siya muling makikialam sa kanyang buhay at pakakawalan si Karen. Gumawa ng bagong plano ang team para nakawin ang mga diamante sa pasilidad ng gobyerno at kasama nila ang asawa ni Nicholas sa halip na si Logan.
Si Andrew ay nagmaneho ng isang ice cream truck na bumangga sa mga harang. Wala siyang suot na damit at nagpanggap na lasing para ma-distract ang mga gwardya at ilayo sila sa eroplanong may dala ng mga diamante. Sinamantala ni Jack ang pagkakataong ito at pumasok siya sa eroplano at nagtanim ng bomba. Mula sa malayo, binabantayan sila ng asawa ni Nicholas gamit ang sniper. Biglang sumulpot si Simon sa likod ni Jack at nakita siya ng asawa ni Nicholas kaya sinubukan siyang barilin pero nagloko ang kanyang baril. Mabilis niyang binalaan si Jack pero nakalapit na si Simon at tinutukan siya ng baril. Sa di inaasahan, dumating ang isa pang security guard at pinaputukan silang dalawa. Nagtulungan sila para makatakas pero hindi sila nagkaunawaan kaya umalis si Jack pero nabaril siya ng gwardya. Agad na tumakbo si Simon sa harapan ng eroplano at pinaandar ito para makaalis. Ibinunyag na ang gwardya ay ang kasama ni Jack at ayos lang si Jack dahil goma lang ang bala na tumama sa kanya tulad ng kanina. Nakita si Nicholas na naghihintay sa isang bangka na nakaposisyon para harangin ang eroplanong na-hijack ni Simon. Habang papalapit ang eroplano, pinindot ni Nicholas ang isang buton na nag-trigger ng pagsabog at nagtanggal sa bahagi ng eroplano na naglalaman ng Diamond Vault. Ang vault ay nahulog sa tubig at nagawang maloko ni Jack si Simon. Tinawagan ni Eddie si Jack na nagbabanta na papatayin si Karen kung hindi ibibigay ang Diamond Vault. Dumating si Jack dala ang vault pero tumanggi itong buksan para magawa nilang makaalis ni Karen. Mabilis na pinalibutan sila ng gang ni Eddie at sinabi kay Jack na hindi na siya makakaasa sa sniper ulit ngayon. Pinindot ni Jack ang susi ng kanyang kotse na pinasabog ang kotse kasama ang Diamond Vault. Dahil dito, nagawang makatakbo nila ni Karen sa kalapit na gusali at nasa loob na din ang kasamahan ni Jack na pinatay ang lahat ng tauhan ni Eddie mula sa likuran, maliban kay Simon na walang humpay na hinahabol si Jack na kalaunan ay humantong sa matinding away. Nang mukhang natatalo na si Jack, agad na binaril ni Karen si Simon. Pumunta ang dalawa sa tuktok ng gusali kung saan naghihintay sa kanila ang helicopter. Nang sa tingin nila ay ligtas na sila, nagpakita si Eddie kasama ang kanyang dalawang tauhan at na-corner si Jack. Mukhang kumpiyansa na si Jack at nalaman na nasa posisyon na pala si Logan at nagawang mapatumba sina Eddie at kanyang mga tauhan. Kasunod ng kanilang pagtakas, ginamit ni Karen ang perang nakuha mula sa mga diamante para magsimula ng bagong buhay. Samantala, bumalik sina Jack at Logan sa kanilang panatag at tahimik na buhay. Tinawagan ni Karen si Jack para sabihin na kaya niyang mabuhay ng walang pera pero hindi kung wala siya. Ngumiti lamang si Jack at pinalipad ang telepono sa dagat. Maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.